Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang nagtatagulo, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng migrante, may kakampi ka. Programang hatid ay makabuluhang pagsasabulat, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng migrante, may kakampi ka. Okay, magandang araw po sa atin lahat mga kakampi. At ito na naman po tayo sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. At syempre mga kaibigan, mga kakakampi, sa programang ito marami po tayong iba't ibang mga ibibigay sa inyo, di ba? Unahin natin ang issue ng mga balikbayan boxes. Tingnan nga natin, ano nga ba ang problema ng mga balikbayan boxes? Yan. At alam niyo ba, ang ating kapartner na si Jeff Barza ay nakapag-usap mismo sa Senate, di ba? At dito nakakausap niya ang ating senador Bong Go. Pakinggan natin, ano ba mga pinag-usapan nila? Para doon sa mga balikbayan. Go ahead, sir. Sa mga kababayan nating OFWs, ating mga modern day heroes, kaya nga po meron na tayong Department of Migrant Workers na isinulong natin bilang author at co-sponsor sa Senado para po meron na mag-asikaso sa inyo at makinig sa inyong mga hinaing. At nakikiusap po ako sa Department of Migrant Workers na itong mga concerns na mga reklamo, halimbawa yung mga cargo na hindi natatanggap, tugunan niyo kaagad. Trabaho naman po ng Department of Migrant Workers yan. At gusto rin natin malaman bilang senador, yung totohanan lamang po kung ano talaga nangyari. At alam niyo, pinaghirapan po yan ng mga kababayan natin ang kanilang mga cargo, ang iba dyan talagang nagtrabaho sa ibang bansa, pinagpawisan nila yan at pinapadala nila sa kanilang mga pamilya. Dapat po walang mawala, walang masayang at makarating po sa dapat na paroroonan. So tulungan natin ang ating mga OFWs, Department of Migrant Workers, OIC, Hans Takdak. Please tugunan po natin itong mga issue na tulad nito. At kami sa Senado, kung kailangan idinig namin, pakinggan, kung kailangan po magkaroon ng hearing dito, ay willing po ako magka-participate. Thank you, sir. Salamat po. Mga OFWs, mahal na mahal namin kayo. Kayo po ang modern day heroes na malaking tulong po sa ating bayan. Salamat po sa inyo. Thank you. Senator, lumapit na kami sa UWA, lumapit na kami sa DMW, pero wala po silang ginagawa ng aksyon. Lumapit na po. May pinagsusumbukan na si yan. At sana nga po ay marinig tayo, katulad ng pinag-uusapan namin kanina ni Kuya June, di ba? Sana marinig kayo. Marinig tayo ng DMW o ng sino man ang sa kinaukulan. Suportahan natin ang ating mga OFW dyan. Bakit? Kasi naman po, kailangan importante talaga na makuha ng yung mga bagahe na yan. Di ba? Kawawa naman yung mga nagpadala at yung mga tatanggap dito sa Pilipinas. Ino-auction na di ba? Sige, pakinggan naman natin ang isang public forum, public forum regarding yung BOC to, di ba? Regarding sa pinag-usapan natin kanina tungkol sa balikbayan boxes. Sige nga. Nag-issue na po ang ating ahensya
ng instruction kung saan atin pong ini-exempt sa intrusive inspection ang mga balikbayan boxes. No? So ibig sabihin, scanning na lang po yan, hindi na po yan bubuksan. So hindi lamang po mapoproteksyonan yung laman ng inyong kahon, but it will also... So yung balikbayan boxes natin ngayon, we have already distributed boxes na dumating, no? May 39 containers tayo, may kabuuan siya na bilang na 10,400. About 9,500 of the boxes have been already distributed. However, may mga 800 pa tayo doon na nasa warehouse. We're locating the other claimants nito. On the issue of the mystery boxes naman, we are monitoring online and both. We requested the assistance of the Customs Investigation and Intelligence Services to conduct the investigations and issue subpoena para dito sa mga forwarding companies na ito. And also, we have filed cases na rin naman and we have come up with, binanggit natin kanina, we come up with pag-i-issue natin ng bagong polisiya, kamukha nung pagbabayad ng cash ban at saka pagbibigay nila ng registration at ng kanilang kontrata to make sure na wala nang maluluko. Kasi yung mga OFW, I understand, bayad na sila dyan eh. So parang hindi dapat na magbayad ulit or in some cases, gaya nitong ilang reklamo sa atin, pinasa sa isang local consolidator, kulang yung bayad, hino-hostage niya yung mga boxes ng mga kababayan natin. Issue an order na i-release yan. Because that is not the remedy na dapat niyang gawin. He may file for collection of sum of money doon sa kakontrata niya or other case na pwede niya i-file, pero certainly not to withhold the boxes of our orders. Yeah. Pero Sir Permin, yung mga forwarder natin, kailan yung sisimulan na magkaroon na sila ng cash ban talaga para hindi naman nakawawa yung ating mga OFW? Well, I'm looking at sana itong March maisubmit na natin. There's a 30-day for publication, so looking at siguro early second quarter we can have it. Yes. So meron kaming mga tanong ng mga OFW. Yung pinost ninyo na mga nag-abandona ng mga bagahe, ng mga container o bagahe ng balikbayan boxes, anong plano nyo ron sa mga tao na yan? Sasampahan ba natin ang kaso? Yes, certainly. Sasampahan na kaso. In fact, nasampahan na yung iba. Nasampahan na po yung... Sa Department of Justice. Yes, salamat naman. 11 cases already. Kasi napakarami na po. Ba't parang dumadami pa yata na dumadami ngayon, Sir Fermin? Yung Baka nakita nila na magandang Kitaan. kita nila because ang gagawin nila, papa-abandon lang nila. And they feel like the government, di naman papabayaan yung mga Kasi OFW. ako po, Sir Fermin, 13 years po ako sa Doha, Qatar. I am the chairman also na tumutulong sa ating mga OFW, distress OFW. So napakarami pong mga lumalapit sa amin about dito sa mga problema. So nakakaawa naman po yung mga OFW. Pinaghirapan po Kaya namin. sinasabi namin, huwag basta magtiwala. Yes. Check yung kumpanya na papadalhan nila. Kasi mga sikat naman yung iba, Sir Fermin eh. Yeah, but, Gaya yung Manila Cargo, Yeah, Skyflight. that's why now, nilalabas na natin sa ating website, no? Yes, Yung nakita lahat ko ng nga mga po may namin kaso po. ng mga abandonment. So that our mga kababayan abroad will have reference na to be cautious engaging with this. Pero Sir, mayroon talagang makukulong dito. Hopefully. Dapat. Hopefully. Dapat. Kasi pinababantayan natin yung kaso. Yes, salamat naman po. At last message sa ating mga OFW. Huwag kayong Sa ating mag-alala. po mga kababayan, ang Bureau of Customs po ay kaisa ninyo sa pagsisiguro na Ayun. Sinisiguro naman ng ating BOC na dapat ay mabigyan sila ng hustisya, di ba? So, ayun. So, napakagandang usapin yan, ano? At syempre, tingnan naman natin, pakinggan naman natin ang interview ni Jeff kay Congresswoman, Representative ng OFW, Miss Marisa Del Mar. Jeffrey Balsa. Jeffrey Balsa. Sige po, we're planning to go Southeast. Saan po kayo sa Middle East? Qatar po. Qatar. Pero since 2011 po, tumutulong na po ako sa mga OFW business. Sige, sige. Ako chairman ng OFW Assistance. Chairman ng OFW Assistance. Sige po. Sige po, that's good. Kaya po ito si Miss Monique. Kukunin yung number niya po. Opo.
Okay, alam ko may interview yun, di ba? RB? Okay, yan, tingnan natin kung anong hinahingi na help naman ang ating kababayang si Jeffrey, 'di ba? Si Jeff, 'di ba? Ayan. At tingnan natin kung makukuha pa ni RB dahil kanina meron nga na interview natin si Miss Marisa Del Mar, ang OFW party list, 'di ba? Anong tulong, anong meron diyan? Yan. Miss Lou Medina, hello po. Yan. At syempre, ano bang mga help natin sa ating mga OFW? Yan. Doon sa mga OFW na na mga hindi makatulog sa gabi dahil naiisip nila yung pamilya nila. Anong pwedeng gawin? RB? Ituturo ko sa inyo ang mga tips kung ikaw ay may headache, sipon, ubo, labis ang nakain at kung hindi makatulog, ay meron tayong pwedeng gawin para maibsan o malunasan itong mga nararamdaman nyo sa pamamagitan ng pagpindot o gently massage yung mga area para sa mga OFW, ha? Ayan. Gusto niyo bang matutunan? Thank you, Dr. Kung ikaw ay masakit ang ulo, gamitin ang dalawang daliri at ilagay sa gitna ng ating mga kilay at i-massage mo gently, circular motion ng 2 minutes at dahan-dahan maiibsan ang sakit ng ulo. Kung ikaw naman ay may sipon, kumuha ka ng tagalawang daliri, at ilagay mo dito sa gitna. Yung ilong mo, nandyan, at i-massage mo gently in circular motion para maibsan ang iyong sipon. Kung ikaw naman ay inuubo, puntahan mo itong nasa ibaba ng leeg mo, at ikot mo dyan, circular motion, at maiibsan ang iyong pag-ubo. Pang-apat, kung ikaw ay sobra ang nakain, pwede mong pindutin itong kanang kamay mo, itong nasa pulso, at iikot mo ng circular motion for 2 minutes, at dahan-dahan matutulungan niya mag-digest ang iyong tiyan. At huli, kung ikaw At syempre yun po ha, kailangan lang ay sumunod tayo dito pagka tayo ay masakit ang ulo, kapag inuubo dito, kapag ka naman tayo daw ay na-impatcho, tawag doon RB? Dito naman daw ginagawa yon. Yan, di ba? Alam niyo naman, mas maganda nga yung ganun, alam na natin kaagad yung remedy. Ano po? Sige. Paano naman ngayon kung hindi tayo makatulog? Yung isa kanina, ayan daw yung gagawin. Kung hindi ka makatulog, gawin mo ang exercise na ito para sa mahimbing na tulog. Ayan, di ba? Paano yun dito? Ganyan? Ganyan? Yan. 100 times before, di ba? Ayan. So, para naman sa ating kalusugan yun po ha. Tandaan nating mabuti yan. Ano ba yung iba natin dyan, RB? Yung bagong palabas. Sige, tingnan nga natin. Anong palabas ko yun? Sa babae lang yung pangina. Sige, tingnan natin. Ito ang mga susunod nating mapapanood dito sa ating programa sa Kakampi Online, ang Kababaihan.
ating mga kababaihan. Ang March 8 o ang buong Marso ay pagdiriwang natin ang kahalagahan ng ating mga kababaihan. Naku, hindi lang naman isang buwan. Dapat araw-araw nating ipinagdiriwang ang mga kaganapang ginagawa ng ating mga kababaihan, di ba? At alam ba ninyo na sa dami ng mga lumalabas ngayon na mga kababaihan, marami po, halos nasa 65% ng mga kababaihan ay nasa ibang bansa na, di ba? Kung may 10 million ka, o 65 pa, sa tingin ninyo, di ba? Ayan. At syempre, Sir Bong Guro, ang mga kababaihan po ay patuloy na lumalabas ng bansa para maghanap ng oportunidad sa ibang bansa. Diba? 65% niyan ay mga kababaihan. Ang nagbabaka sakaling magkaroon sila ng bagong oportunidad sa ibang bansa. Diba? Kaya dapat ay siguraduhin natin. Dapat kung malalaman nyo lang ang sinasabi ni Ma'am Corazon Alma de Leon, dapat pag may anak ka, wag kang lumabas, sabi niya. Kasi yung mga bata Yun, mga sinasabi niya yan, di ba? Basta tatandaan po lagi natin na napaka-importante rin ng mga gawa ng ating mga kababayang Pinay, di ba? Yan. Okay? Sina? Okay, tingnan ninyo ha, pag nasa ibang bansa kayo, lalo na yung mga kasambahay, di ba? Sometimes meron silang mga hindi maintindihan, di ba? Nakita ko rin to sa sa ating Facebook. Maganda kasi para maipakita natin, maipaalam natin sa ating mga kababaihan, hindi lamang po kayo ang nagkakaproblema sa mga inyong employer, pati mga dialect, di ba? Bukod sa mataas ang boses ng ating mga employer, pag nasa Middle East ka, ang lakas po talaga ng boses niyan. Akala mo'y nagagalit, di ba? So, bukod pa sa yung English kasi minsan nung iba, di ba? Medyo mahirap intindihin, di ba? So, sinasabi natin talagang kailangan natin magtiis, di ba? Yon. Tingnan nga natin po paano ang mga buhay-buhay ng mga OFW nasusuto upong nangyayari din po. Sige nga. Si Budoy, Budoy, thank you very much sa vlog mo, ha? Ipapakita lang natin ito sa ating mga OFW na ngayon ay nanonood sa atin. Okay? Budoy? Madam? You are the finished washing my clothes? Finish. Okay. Now your turn around. Hey. What the doing? Listening. You are the finished washing my clothes? Yeah, finish. Washing. I wash already. Finish. Okay. Now your turn around. Hey. What are you doing? What happening to you? Me? Turn around. Yes, your turn around. Faster. Hey. What are you doing? See what happened for you now? Ang hirap, turning now. Very headache for you. Galit pa yan. Turn around. Yes. What are you doing? Why very long time? Like this? Budoy? Madam. Budoy? What you? Faster. You give for me green beans. Faster. Balik na rin yung Why damit, you're not understanding to me? Green beans. Green bees. The fly. The fly. Siguro green fish yan. The fly? Why you come back talking to me? Budoy? You are too much no understanding to me. Go take faster. Budoy. What, madam? Why you're too much no understanding to me? Why? Green bees. The fly. Silent to me. I want green bees, the fly lice. Understand? I want to make fly lice in the freezer. Faster. What are you doing? I think you're not understanding to me. I'm so headache for me. I want to send you back agency. Madam, this one, green peas? Yes. Why no understanding you? Why? Why long time understanding no? Budoy? Why you sleeping? Why? Madam? What time the close you sleep last night? And what time you open the sleep? Early, madam. Early. But why you sleeping now? Why you sleeping in working time? Why? Go, faster. Budoy?
Bodoy, faster, faster. I have so many eating my house now. You wash 3 pieces rice. Faster, faster. 3 pieces rice, 3 pieces. Yes. 3 pieces? Why come back talking? Hey, Bodoy. Bodoy, faster. You finish? Yes, this one. What happened? What happened? What are you thinking for? I'm the tail, 3 pieces rice. This one. No. Too much headache you, too much. 3 pieces rice. Why you're not understanding to me? So many eating my house today. 3 cups, 3 cups. Yes. How to cook like that? How to cook? How? Faster. Hi, madam. Good evening. Bodoy, listening. What, madam? My daughter lunchbox, she ate all. You understand? What, madam? The lunchbox ate all my daughter. Lunchbox. Why? Because you're cooking very good. That's why my daughter ate all the lunchbox. Hey, Bodoy. What are you doing? Madam? You're always telephone. My room so very dirty. Now, you remove my room. Why? Because very dirty. Now, you remove my room. Faster. Remove your room? Yes, you only telephone. Faster, you remove my room. Faster. Clean your room, clean? Yes, you're only Okay. telephone. Bodoy, you are the good night. Good night. You are the good night now. Hey, silent. I want to remind you. Tomorrow, school is starting, okay? And then, you make the sandwich for my daughter, 7.5. Understand? Madam? You understand? 7.5 sandwich? Yes. Very good. 7.5 sandwich. Yes. Very good. Understanding. Tomorrow morning, 7.5 sandwich? Why you come back talking? Okay. 7.5 sandwich. Why too much? Bodoy, listen. Good morning. Madam, good morning. You finished making sandwich? Yes. Very good. Very good. This one, madam. Hey. Why too much? Why you're making sandwich too much? Why? Only my daughter is one. Only my daughter. You said, madam, 7.5. I make 7.5 sandwich. No. No understanding. It's very early now. It's very early. I'm the angry you. Why? Why like that? Why no understanding? I'm told you make the sandwich 7.5. The what? The time? Yes. 7.5 the time? 7:30? Yes. Like that. But you making the sandwich 7.5 sandwich. What happened? I only have one daughter. How she finished this one? How? Why? Yon, nako, kahirap. Mas mahirap, mas masakit sa tenga at mahirap intindihin, mas nakakapagod. Tama, di ba? Sila pa rin ang bida doon. Ang sinasabi niya pala, 7:30 gagawa ng sandwich. Kasi papasok sa school. Di ba? Pagkatapos, ilang hindi 3 pieces yung bigas, 3 cups pala isasaing. O, di ba? Ang hirap. Kaya itong paalala namin sa inyo, mga do's and don'ts sa bansang inyong pupuntahan. Especially pag ikaw ay nasa Middle East. Yan. Obserbahan. O, tingnan niyo po mabuti ito. Paalala namin sa inyo to, ha. Dito sa ating babaeng migrante, may kakampi ka. Obserbahan ang mga kaugalian ng mga Arabo. At subukang gayahin o intindihin. Intindihin po ninyong mabuti. Ang hirap po talagang intindihin pag gagano ng Ingles. Ano po? Okay. Ang pag-inom ng kape dito, hanggang 2 tasa lang ang kape. Kapag inaalok kayo, pwede. Pero pag hindi kayo inaalok, ay wag po. Unawain ninyo na laging inihihiwalay ang lalaki sa babae. Kung ikaw ay may problema sa isang Arabo, paalalahanan mo siya tungkol kay Allah. Ano nyo yun? Parang, ya Allah, Allah, parang ganon.
At huwag mo silang unawain ninyo silang mabuti. At itanong kung tama, katulad nung kanina pagtatanong ni Budoy, di ba? Paulit-ulit namang mali pa din ang pagkakaintindi kahit ako na sumakit ang ulo ko di ba? Tanggalin ang sapatos, tsinelas kung papasok sa holy place o mosque. Ay, wag na po kayong pumasok kung hindi naman po kayo Muslim, di ba? Laging gamitin po ang inyong kanang kamay sa pag-abot ng mga bagay-bagay. Pwedeng mag-aral ng salita ng Arabo para mas magkaintindihan kayong maigi, di ba? Mag-aral ng salita ng Arabo. Pag-aralan ng kultura ng Arabo rin, At intindihin niyo yung mga salita nila. Kung pwede, mag-aral tayo. May mga maganda na nga po ako nakita. Pwede kayong sa cellphone, baka hindi kayo payagan, Pwede may mga dyan, may mga, anong tawag dito, interpreter dyan sa loob yan. Lang kayo, mag-download kayo ng apps, yon. Isa yon sa sinasabi at sabihin mo sa kanila para magkaintindihan kayo. Pero alam ko, bago kayo umalis, tinuturuan na kayo, di ba? Ng CPDEP, si OWA, di ba? Kapag papasok sa bahay ng Arabo, batiin sila ng Assalamualaikum. Tapos parang sabi doon, God be with you. Assalamualaikum, ang sagot, wa alaikum assalam. Yan. Wa alaikum assalam, kung binati ka ng Arabo. Sasagutin mo siya pag sinabing, Assalamualaikum. Wa alaikum salam, ang sagot doon. Sinabi na lang, yan. Magsabi kayo ng Ya Allah, ang ibig sabihin ng Ya Allah, oh God, yan. Kung papasok sa bahay o opisina, yan. Pwede rin kayong pag nag-uusap kayo, pag-aalalahan mo siya, Ya Allah, yan, with matching Ya Allah, yan. Medyo para alam niya na ang Diyos ay nasa inyong pareho, di ba? Wag kayong makikipagkabay sa mga bisita ng Arabo kung kayo ay pinapakilala. Di ba? Hindi pwedeng humawak ng kamay sa inyo, lalo na kung lalaki iyon. Gumamit din kayo ng mga common sense na paggalang. Di ba? Ang paggalang po kasi napaka-importante sa kanila. Kung kayo naman po ay inaalok nila, tanggapin nyo kung inaalok kayo, Subukan din yung gumamit ng mga traditional na produkto ng Arabo para ipakita sa kanyang, ginagamit niya yung binigay ko. Kasi sometimes, mga bagong dating pa kayo, ang ginagawa kasi niya, bibili kayo ng sabon na galing made doon talaga sa lugar nila, di ba? Makita mo yung mga doon. Yun po. Subukan yung ipakita sa kanya na interesado ka sa kanilang mga kultura. Yun ang ibig sabihin nun. At syempre, kung ito'y mabait naman, huwag nyo abusuhin ang kabaitan ng mga employer. At naku, ito'y isang mga paalala pa rin namin sa inyo. Huwag na huwag po tayong sasama sa di natin kilala. Yan. Huwag kayong ngingiti sa kalalakihan kung kayo ay babae. Di ba? Kahit ng lalaki, huwag din makipagngitian. Di ba? Kung babae ka, di ba? Kung babae, yon, di ba? Huwag ka makipagngitian sa babae. Kasi bawal po sa Middle East ang bakla, tomboy. Alam lang nila babae at lalaki. Sumagot din ng maayos kapag kayo ay kinakausap. Huwag kayong kamot-kamot ganyan. Di ba? Kaya minsan maiinis sila sa inyo. Di ba? Huwag gumawa o huwag kayong gagawa ng immoralidad. Bawal na bawal po sa Middle East yan. Huwag kayong gumamit ng droga, alak at pornografiya. Bawal. Doon sa mga cellphone ninyo, alisin na lahat ang mga pornografiya dyan. Yung mga bold na hindi maganda. Kasi pag na-scan po yan, doon pa lang sa immigration, mapagalitan na tayo nila. Diba? Huwag din kayo makipagtalo tungkol sa politika at relihiyon. Naintindihan ba natin, Miss Arlene Manialak, and of course, Bong Guro, hello sa iyo.
Miss Gina Espinosa, Miss Lou Medina, Emma Dionisio Solis. Good PM po. Santiago Abesilia, Emma Dionisio, Emma Dalisay, Arnel Cantoria, Bayaning Pilipino Migrant Workers. Batiin natin lahat. Aida Palisok, hello po. Ayan, si Aida Palisok ay nasa abroad dito. Si Jem, si Jeff OFW. Sino pa ba? Bong David ng The Netherlands. Wag nyo kayong titingin sa mga nagdarasal. Kasi po dyan sa Middle East, meron po silang dasal kada ilang orasyon, ha? Lagi po yan, ha? Parang 4 o 5 beses silang magsalasala. Yan, di ba? So, ayan po yung mga paalala namin sa inyo dyan, ha? Meron pa ba ibang dyan, Okay. At syempre, huwag lumakad sa harap ng nagdarasal. Kasi madalas po yan, may mga salasala sila, no? Huwag kausapin ng mga Muslim kung sila ay nagdarasal. Huwag din po kayong pumasok sa mosque kung hindi naman kayo Muslim. At sa prayer rug, huwag po kayong tatapak dyan. Kasi sa kanila po ay napaka-solemn na mga prayer rug na yan. Huwag pumasok sa Mecca o Madina kung hindi ka Muslim. Huwag tawaging Muhammadan ang mga Muslim. Huwag pilitin alisin ng mga Muslim ang kanilang belo. At syempre huwag kayong dadalaw sa bahay ng 2 hanggang 4 o 2 to 4 ng hapon sa bahay ng mga Arabo. Kasi nagsisiesta time din sila. Huwag biruin. Ito po Mary Jane Salameda. Good afternoon po, Ma'am Pe. Watching from Marilao, Bulacan. Thank you po Ma'am Mary Jane Huwag biruin ang mga Arabiana. At huwag gamitin ang salitang ohebak. Ibig sabihin nun, I love you. Habibi o habibati, sweetheart yun. Mas magandang gamitin ang sadik o sadikati or friend. Ang ibig sabihin nun, sadik. Huwag gumamit ng daliri sa pagtawag sa Arabo. Gaganyan mo pa, di ba? Huwag magsalita ng laban sa Arabo kung nandyan po kayo sa bansang iyan ng Middle East. Huwag din magdekwatro. Huwag magdekwatro sa harapan ng Arabo. Di dapat makita ang talampakan natin, di ba? Huwag makipagtalo o makipagbasag ulo laban sa Arabo. Okay, pa-shout out po, Lovely Ladies Zumba Group ng Marilao, Bulacan. Hello po sa inyong lahat dyan. Huwag kayong makikiusyoso sa mga aksidente. Huwag makialam. Baka kasi kayo ay maging suspect din. Huwag kayong magsusuot ng maiksing damit. Naintindihan nyo? Huwag kayong magsusuot ng maiksing damit. Huwag makipag-usap sa Arabo sa panahon ng kanilang dasal. 12:00 ng tanghali, 3:00 ng hapon, 5:30 ng hapon, at 7:30 sa hapon. 4 na beses pala yan. 12:00 ng tanghali, 3:00 ng hapon, 5:30 at 7:30. Huwag mag-ingay kung may nagdarasal. Huwag pagtawanan ang kultura ng mga Arabo. Baka pagtawanan nyo, ay, ganito yan, di ba? Huwag ding tuligsain ang pamumuhay ng Arabo. Huwag makipagkamay sa opposite sex. Di ba? Kung ako'y babae, lalaki ka, hindi tayo pwedeng magkamayan. At hindi tayo pwedeng magganyanan. Di pwede, hindi pwede. Huwag kumuha ng litrato ng walang pahintulot. Huwag po tayong kuha ng mga pictures, lalo na kung marami tao yung pictures. Kailangan magpaalam muna. Eid el-Fitr, pagkatapos ng Ramadan po yun. Eid el-Adha naman ang pilgrimage sa Mecca o Hajj. Respetuhin po rin natin ang ating holy month of Ramadan. Huwag kayong kumain, uminom o manigarilyo sa harapan ng Arabo sa panahon ng fasting. Taon-taon po yan nagkakaroon sila ng Ramadan. So sila po ay nag-aayuno
Di ba, Sir Bong? Sabihan mo nga ako. Oh, di ba? Sila po yung nag-aayuno, hindi talaga kumakain pagka sa umaga, pagkagising, hindi sila kakain talaga. Isang buwan po yun. Ang tawag nila doon ay Holy Month of Ramadan. Huwag kumain, uminom at manigarilyo sa harapan ng mga Arabo. Kasi nagfa-fasting sila tapos tayo kain ng kain naman, ano, di ba? Huwag uminom o gumawa ng alak. Ito po'y napakadelikado. Marami po ditong nahuhuli at sila ay kinukulong, di ba? Huwag sumenyas ng thumbs up, thumbs down, o pinabilog na daliri. May ibig po kasing sabihin yan sa kanila. Huwag makipag-akbayan, yakapan sa publiko. Pinakamaano to yung Saudi Arabia po eh. Pero sa ibang mga bansa tulad ng Kuwait, hindi na daw masyadong ganun katindi. Iwasang manigarilyo, huwag magsugal. Yan. Bawal na bawal yan. Huwag magtayo ng kubeta na nakaharap sa Holy House ng Kabha. Okay? So, naintindihan ba natin yon? Ito pa ang ibang dagdag natin sa inyo. Huwag na huwag kayong maglalakad na may daladalang mga deadly weapon. Ha? Huwag tawagin ang Arabo sa pamamagitan ng sutsot. Huwag iabot, tanggapin ang isang bagay sa pamamagitan ng kaliwang kamay. Huwag din yung tawagin sa isang bansag ang isang Arabo. Huwag na huwag niyong hahawakan ang Quran. Yung malaking dasalan nila yon. Quran ang tawag doon. At huwag na huwag kayong kumain ng karne ng baboy o aso. Ayan po yung ating mga paalala sa inyo kung kayo ay pupunta ng Middle East or particular Saudi Arabia. Paalala po natin yan sa inyo, lalong-lalo na ang ating mga kasambahay na pupunta ng Saudi Arabia. At syempre, bago tayo matapos, magpaalala muna tayo. Mga paalala natin, ano ba ang mga karapatan ng isang OFW? Paalala natin. Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ang mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulog sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat ka, bayan! Ang human trafficking ay isang makabagong paraan ng pang-aalipin. Ito ay paglabag sa dignidad ng tao. Ito ay isang krimen. Ang human trafficking ay ang pagkuha at paglilipat ng tao sa pamamagitan ng dahas at panglilinlang
pang pagsamantalahan sa paraang prostitusyon, pornografiya at iba pang uri ng sexual na pananamantala, pang-aalipin o sapilitang paninilbihan, mail order bride o pag-aalok ng kasal sa isang dayuhan at ng Filipina na may kapalit na bayan, pagtanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, pagkuha at paggamit ng bata para sa ilegal na gawain, kabilang ang pagsali sa mga armadong pakikibaka o pag-aampon ng bata upang sila ay pagsamantalahan. Sama-sama nating labanan ng human trafficking. Laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Tumawag o mag-text sa 1343 Action Line o dumulog sa anumang ahensyang miyembro ng Interagency Council Against Trafficking. Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya. Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng illegal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata? Ang kontrata ay isang proteksyon ng mga OFW dahil nakasaad dito ang kanilang mga karapatan, katungkulan, kalagayan ng pagtatrabahuhan, termino ng kontrata at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. O ano kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan na yung kontrata, ha? Ingat! Parang walang problema, di ba ate? Oo nga, palaging masaya at puno ng ngiti. Pero ang hindi nila alam, ay handa siyang gawin ang lahat. porsigido sa paghahanap ng trabaho. Kahit lumapit sa patalim. Hanggang sa hindi na siya nakauwi. Walang sino man ang may karapatan sa iyong katawan, sapagkat ito ang iyong kayamanan. Babae ka, hindi alipin ni numan. Human trafficking ay labanan. Muli, isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problema ang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programa.
OFWs. Muli, Dito sa Kakampi Online, may kakampi ka! Inyong narinig ang isa namang serbisyo totoo mula sa babaeng migrante. May kakampi ka.